Ito sa isla, kung gusto mong hindi ka malate at hindi ka mahuli. Dito punta na kami ngayon ng city ng daan muna kami ng Aroroy. Then sakay na naman kami ng bus papunta ng city. Ito ngayon yung view ng Boreas Island dito sa amin. Dito sa isla, kung gusto mong hindi ka malate at hindi ka mahuli sa pagsakay ng bangkay, agahan mo talagang maggising dahil maaga silang bumabiyahe. Tulad nito, 5 AM is gising na kami kasi 5:30 ang alis ng bangka. Dahil pupunta ng kabilang Ibayo sa city, ayan. Papunta kami nito ng Aroroy. Pero bago kami makarating doon sa city, is marami pa kaming dadaanan ng mga barangay. Tuwing may mga pasahero, dadaanan talaga ng bangka kasi ito lang yung pangunahing sasakyan nga na pandagat. Tulad nito, dumaan kami kasi meron silang mga kargamintong mga kupras. Ang pangunahing hanap buhay dito, pagsasaka at pangingisda ang pangunahing hanap buhay dito sa probinsya, sa isla ng Boreas Island. Ayan po, yung mga tao dito, madaling araw ay gising na para maghanap buhay, pupunta sa laot at pupunta sa bukid. Pag-aalaga ng mga hayop, ang pangunahing hanap buhay din dito ng mga tao sa probinsya. Pero yung dalawa ko, ayan, relax na relax sila habang nakaupo dyan sa isang tabi. Pero si ate, medyo nahihilo na yan, ayan, bagong gising, tapos itong makulit na malit. At dito, huminto na naman kami dahil meron na namang mga kargamintong kupras. Ayan, at binigyan sila ng isda. Dahil meron ding isda na isinakay. Ayan na, paalis na tayo. Bawat sitio o barangay ay dinadaanan hanggat merong pasahero or merong mga kargamintong kupras or isda. Dito nga, dahil mahaba-haba ng biyahe, ay nakatulog na yung dalawa kong anak. Ayan. Di ba ang sarap nilang pagmasdan, magkayakap sa maliit na higaan? Dito, dumaan na naman tayo dahil mayroon na namang mga kupras na kargamento. Hindi nyo nakita yung ibang mga kupras dyan dahil andun sa ilalim. Yung orange na yan, may butas dyan andun sa ilalim, nakalagay yung mga kupras para hindi mabasa. Pagkatapos nga dito, nakita ko yung Bulkan Mayon. Ay, another hinto na naman tayo sa isang barangay dito sa Quezon. Ayan. Ito, katabi ko na yung maliit ko at umakyat na kami dyan sa taas para hindi na siya maglakad-lakad dahil parami na yung mga tao. Tapos dyan nakikita na yung may mga kupras dyan dahil sa ilalim is puno na. So dyan na sa taas inilagay. Habang si ate ay tulog, ayan na yung mga pasahero. At dito nga ay dire-diretso na yung biyahe natin papunta ng Aroroy dahil nga natakpan at gusto kong mag-video dahil wala tayong pang reels at pang upload. Kaya ayan talagang kahit medyo kabado, baka mahulog yung cellphone. Ayan, nag-video talaga ako kasi ang ganda ng view. At ang linaw ng dagat ng panahon. Ayan. Maganda ang biyahe namin dahil hindi maalon. At dito ay nakalagpas na tayo ng punta. Ayan, wala ka nang makita ng mga isla sa bawat gilid. Kundi ando na sa unahan yung ulap na yung makita natin. Ayan, sinum ko para makita natin yung pupuntahan. Ayan yung isla ng Aroroy. Pag mga ganitong buwan talaga ay hindi maalon, malinaw ang dagat at ang panahon. Kaya ito yung perfect timing para magbakasyon kung saan man kayo dako ng Pilipinas nakatira. Lalo na katulad namin is sa isla. So hindi ka pwedeng pumunta ng isla pag December. At pag August o June, August, papunta ng December dahil medyo Pero kung hindi ka naman matakutin sa alon, pwede naman magbiyahe. Nasa sayo naman yan. Pero katulad ko ngayon na nagkakaedad na ay takot na ako sa alon. Lalo na kasama ko yung mga anak ko. Maliliit pa. At medyo mahaba na nga ang aking video. Maraming salamat sa mga manunood at sa mga followers ko na patuloy na sumusuporta sa aking maliit na tahanan sa inyo. Hanggang sa muli, subaybayan nyo ang aming paglalayag dito sa isla ng Boreas Island. Maraming salamat. Please like, follow. Bye-bye!
Balay na Kasama balay. nila sa late.